Here I am to see your grace.
In the times I am weak, you come rescue me through the words that you speak over me. From the depths of my soul, Lord, I want you to know that this life that I live is for you. Every breath, Lord, all that I am, I
You may be seated in the presence of the Lord, and we thank God that He has given us this honor and privilege to be gathered together to praise and worship our one living God. So, for our announcements today, our service is always 10 o'clock in the morning here at 3344 San Jose Avenue, Daly City. Yan. Kaya if you are living close by or pwedeng lakad, pwedeng sakay, punta po kayo dito at makibahagi, makasama namin dito sa aming araw ng panambahan. At gayon din po, tuwing araw ng Tuesday, meron po kaming intercessory prayer meeting. At kung nais din po ninyong makasama, makabahagi, na ipanalangin ang lahat ng tao dito sa mundo, kayo po ay aming inaanyayahan din. Tuesday at 7 o'clock, meron po kaming Zoom account. At para naman po doon sa mga nagnanais na lumalim sa kanilang pananampalataya at pagkilala sa ating buhay na Diyos, kayo po ay amin ding kinukumbida sa mga iba't ibang Bible study po. Kaya doon sa mga nanonood dyan, kung gusto po ninyong lumago sa Panginoon, meron po kaming mga Bible studies. Sabihin nyo lang po kung interesado kayo at ibibigay po namin sa inyo yung mga links. At gayon din po, meron po kaming ginagawa na everyday at 5:20 a.m. na prayer meeting, Monday through Friday. Kung interesado din po kayo, kung ginigising kayo ng Panginoon ng ganong kaaga, ay welcome po kayo. Kaya yun po. Ngayon naman, ihanda po natin ang ating mga sarili sa inihanda ng Diyos na pagpapala sa atin sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita ng kaligtasan na ihahatid sa atin ni Pastor Frank. Kaya kung reminder lang, yung ating mga cellphone, kung hindi pa po nakamute, pakimute po natin. At yun nga, wag po nating aksayahin yung oras na ibinigay ng Diyos sa ating pagpapala na tanggapin yung inilaan niya sa atin ngayong araw na ito. Kaya po, tawagin natin si Pastor Frank at palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Really, God is good. So God is awesome. Amen. So good morning, church. How are you today? Amen. Praise the Lord. So we're so blessed. Thank you, Pastor Evelyn, Pastor Cesar. So today is March 23 and 2025. Tunay nga po si Lord ay buhay. Amen. So to really po, we are in the right place and the right time this morning. Amen. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, where the Spirit of the Lord is, there is. So there is liberty, there is power, there is joy, there is healing this morning. Amen. Kaya po lahat po ng kasama natin, of course, dito po sa lugar ng Bay Area, of course, dyan po sa lugar ng Montrose, Sacramento, kanina pa natin nakita yung mga kasama natin dyan, of course, dyan sa party po ng Lathrop, sa Oakley, dyan din po sa party ng, of course, sa Asia, sa Africa, sa Europe, South, North America, and even sa Antarctica. Palagi po natin i-declare, one thing I know, God loves you. Amen. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, God loves you. Excuse me. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Amen. At marami nga po nagtatanong, ano ba yung Bride of Christ Church? So Bride of Christ Church is a full gospel, Bible-based, Christ-centered, spiritual church. Truly our mission is to bring all people to the kingdom of God through the saving and transforming power of our Lord Jesus Christ. Amen. At tunay nga po na sinasabi nga po ng banal na kasulatan, iisa lamang po ang tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at siya po ang ipinangangaral natin sa lugar na ito. Amen. So meron po bang joy? Meron po bang kagalakan ng bawat isa ngayong umaga? Amen. So look at your neighbor this morning. Tingnan nga po ba ang mga katabi? Kung meron silang kagalakan, meron joy. Amen. Siyempre po, pag nandito ang presensya ni Lord, siya po ay nagbibigay ng joy. Amen. Amen. Hallelujah. So this morning, hinihiling ko po ang lahat na tumayo. May I request everyone to stand up, please. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po dadako sa declaration this morning. Gawin po nating panalangin ang ating pinagpe-pray. Welcome nga po ang lahat, yung mga kasama nating matagal na hindi nakita, nagbakasyon. Narito na po sila. Welcome back po sa ating pong tahanan. Ito po talaga ang ating tahanan. Welcome home. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So gawin po natin panalangin. So Father God, we want to be guided
taught, prepared, and moved by God, Holy Spirit, in our own personal life and in the ministry. Lord Jesus, we declare, we receive, and we believe that this day is 10 times better than yesterday. We choose to be healthy. We choose to have long life. We choose to be blessed. We choose to be anointed by you, guided by you, protected by you, provided by you. We entrust everything into your hand, our physical body, our soul, and our spirit, the way we speak, the way we think, the way we act. It comes only from you. Direct our step today. In Jesus' name, amen. Let's give a clap offering to the Lord. Yung pong pinakamalakas na palakpak. Alay natin ang papuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Well, please remain standing this morning. Even yung kasama natin, of course, sa online service this morning through Facebook and YouTube. So, purihin ng Diyos. Title po natin ay kinuha natin sa isang napakagandang text sa Banal na Kasulatan. God works all things together for good. Siguro po alam na natin kung anong text ang kasublong niyan. So, basahin po natin Romans 8:28 at yan po ay kabisado ng lahat. Minemorize po natin yan. Sabi, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Let's pray. Thank you, Lord, for your goodness and mercy. Salamat, Lord, sa umaga pong ito. Tunay na sa pananambahang ito, Panginoon, tunay na kayo lamang mapapurihan. Kayong maluwalhati dito sa lugar nito ng sanktuaryo, Panginoon. Ang iyong mga anak, ang mga babae at lalaki na narito, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na madama namin ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan. Ibig yung kasama namin sa online service this morning, through Facebook and YouTube. Lord, your power is not limited by distance or even time. Nasa lahat ka ng dako at kaya mong bigyan ng kaaliwan through your word ang mga anak mo sa mandako ngayong oras nito. At Lord, kayo po ang maparangalan, kayo po ang maluwalhati lamang sa umaga pong ito sa pananambahang ito. We give you praise in the mighty name of Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. 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 You may be seated for a while. Makakaupo muna po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Ang sabi po ng text natin, kung tatagalogin natin yan sa salita natin, ang sabi natin, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Amen? All things work together for good. So the promise of Romans 8:28 is one to which Christian for centuries have clung. Ito po yung pinangahawakan ng mga Kristiyano. Amen? Noong unang panahon at hanggang sa kasalukuyan, ito po yung napakagandang pangako ng Diyos at dapat po nating panghawakan. Amen? So the first three words of this promise are the basis for our study today. And we know. Sabihin nyo nga po, and we know. Hallelujah. And we know. Ay, ibig sabihin, nalalaman natin, no? Nalalaman natin at alam natin, nalalaman natin. So, Scripture gives supporting evidence of this truth. So, through personal experience, Paul indicated that in all of the circumstances of life, God is at work for good because we love Him. Amen. Ibig sabihin, lahat po ng kaganapan sa ating buhay, dahil mahal natin ang Diyos, tayo na born again, kilala natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Ano man ang ating sitwasyon, si Lord ay gumagawa na sa ikabubuti natin. Amen? And the God who was at work in Paul's life has an objective for his life, namely, to make him more and more like Jesus. Ang layunin nito, katulad ng layunin kay Apostle Paul at naging layunin ng Diyos sa atin, ay upang maturuan tayo na maging like Jesus. Mabuhay tayo na katulad ni Jesus. Amen? Alam po ba ninyo, yung goal ng ating pananampalataya, yun po ang goal ng ating pagkakakilala sa Panginoon, ay maging katulad tayo ng Panginoon. Amen? So yan po yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga na Banal na Kasulatan, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ang sino man na nananampalataya sa ating Panginoon, kumikilala sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, ay dapat mamumuhay na katulad din ng ating Panginoon. At yan po ang goal ng ating pananampalataya. And Paul learned, at ito ay natutuhan ni Apostle Paul, at ganun din po sa atin. He learned this from the circumstances na
na nangyari sa kanyang buhay. Yung pong lahat ng kaganapan sa kanyang buhay, makikita po natin dito sa text na ating binasang ito, kung paano ba nasabi ni Paul na all things work together for good. First, unavoidable sickness. Yung unavoidable sickness, hindi maiiwasang karamdaman. Alam natin kung babasahin natin ang istorya ni Paul, meron siyang ipinag-pray ng 3 times, subalit iba ang sagot sa kanya ng Panginoon. Amen? Maaaring dito meron may sakit karamdaman, pero meron pong plano ang Diyos. Ang sabi nga ng 2 Corinthians chapter 12, 7-10, nabasa na natin yan sa banal na kasulatan, ang sabi ron, ang sabi ni Apostle Paul, unless I should be exalted above measure, by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rise upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, and persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen? So ang sabi sa Tagalog, sabi ni Apostle Paul, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Ang sabi niya, 3 beses kong ipinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamabori ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. So dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Wow! Amen? So, Paul wrote that even sickness and in pain, God works to accomplish His purpose. Sa kanyang buhay, ano man ang maranasan niya. Sakit man ito, sakit o karamdaman man ito, pero meron niyang pong purpose. Kailangan ang purpose ng Diyos ay mapulfill sa kanyang buhay. Amen? Alam po ninyo, itong thorn of the flesh nito, scholars have debated for centuries as to precisely what the thorn in Paul's flesh refers to. Maraming mga komentary sinasabi kung anong thorn itong sinasabi ni Apostle Paul. But the bottom line is, we don't know. Only God ang nakakaalam dito. According to sa mga commentary, iba-iba ang kanilang mga sinasabi. And we can be reasonably sure that it was some sort of sickness and diseases. Sapagkat yun ang sabi niya, sakit, karamdaman na dumapo sa kanya. So Satan works by the permission of God and within the boundaries that God establishes. Alam po ninyo, kung kayo na born-again Christian, kung kayo'y anak ng Diyos, walang magaganap sa inyo, kung minsan may kapahintulutan niya ng Diyos, sapagkat meron siyang purpose sa ating mga buhay. At hindi kayo magkakaroon ng sakit karamdaman sa kontrolado ng Diyos. Even yan yung bigay man ni Satan, kontrolado yan ng Diyos. Ang sabi nga, walang pagsubok sa atin na nangyari sa lahat ng tao. Ang sabi, no temptation has overtaken us, na hindi inalaw ng Diyos, kundi ito sa ikabubuti ng bawat isa po sa buhay po natin. So God allowed and God permitted a messenger of Satan to torment Paul with some sort of ongoing physical infirmity, sickness, or disease. And like all of us, when we get sick, ano ginagawa natin? Paul pray for his own healing. Hindi po ba pag nagkakaroon tayo ng sakit, ipinagpe-pray natin? At palagi natin kinukot ang verse sa banal na kasulatan, ang sabi nga, by His stripes we are healed. Amen? Palagi natin kinukot yan, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, that chastisement for our peace was, and by His stripes we are healed. Ipinagpe-pray, very positive po tayo. At ang sabi pa, He Himself bare our sin in His own body on the tree, that we having died to sin might live for righteousness, and by His stripes we are healed. So the automatic response
of all of us in difficulty is deliverance. Of course, ibig natin talaga tayo ay magkaroon ng pagliligtas. You know, God can do it, but doesn't always. Kung minsan nananatili yan dyan kasi merong purpose ang Panginoon. Amen? And one point, in Paul's situation, you know, nakikita natin kung babasahin natin ang istorya ni Apostle Paul, he wasn't sickness focused. Hindi siya nakapokus sa kanyang sakit. Amen? Saan siya nakapokus? Focus kay Jesus. Amen? Jesus focus. Ang focus niya sa Diyos. Sa nagbibigay ng kagalingan. Hindi siya focus dun sa sakit, karamdaman. Hindi niya palaging hinihipo yung kanyang... Maraming mga tao hinihipo palagi. Oh, itong sakit, karamdaman. Napopokus na ron. Nawawala na ang focus sa Diyos. Mga magulang at mga kapatid, kung tayo na born again, kinilala natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga sarili. Amen? And Paul said, when healing did not come, he discovered the power of Christ in his weakness. Kaya nga sabi na sa text natin, nalong naayag ang kanyang kapangyarihan kung ikaw ay mahina. That's why we need pray more to God. Ang sabi nga, my strength is made perfect in weakness. Hallelujah. Lalong nahayag po ang kapangyarihan ng Diyos kung tayo po'y mahina. Hindi po ba? Kung minsan naalaw yan kasi palagi tayo nagpe-pray. Palagi natin itinataas ang Diyos. Pag meron tayong karamdaman, pag may nararamdaman tayo, wala tayong tigil ng pray. Ibig sabihin, nahayag ang Diyos. Pero si Lord hindi nagpapabaya po sa atin. So ano pa nangyari sa buhay ni Paul? Kaya sinabi niya, all things work together for good. Now, second, unfair circumstances. Para bang hindi patas na pangyayari sa kanyang buhay. Imagine the Apostle Paul, the greatest Christian who ever lived on the surface of the earth. Ang sabi niya sa Philippians chapter 1, 12 and 14. Ang sabi niya, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. So that it has become evident that the whole palace guard and to all the rest that may change are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my change, are much more bold to speak the word without fear. Ang sabi sa Tagalog, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng mabuting balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo, ito yung mga palace guard, at mga iba pang narito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Pero na po bang nakulong dito? Dahil believer. Wala pa? At ang naranasan, ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. So Paul discovered that even when he was the victim of injustice, and even when his circumstances were the result of unfair treatment, God was still at work, still in control, accomplishing His purpose. So yun ang nalaman niya kahit nakaranas siya ng mga unfair, yung mga hindi patas na mga pangyayari sa kanyang buhay. Nalaman na niya ang Diyos ay merong ginagawa sa kanyang buhay. He is still in control, accomplishing His purpose. Merong layunin ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, let me pause to remind you that had happened to Paul. So anong nangyari kay Paul? Kung babasahin natin ang kanyang mga sinulat, Paul had been active on missionary journey. Of course, 3 missionary journey, kung titingnan natin, preaching the gospel, siya pinangangaral ng salita ng Diyos, planting churches, encouraging believers. He became the victim of unfair and unfounded accusations. As a result, he had been illegally arrested. He made his appeal to Caesar because he was a Roman citizen and was transported to a Roman prison from which he wrote the Philippians. Yung unang pagkakakulong niya, ito pong Philippians ay isa sa prison Ephesians. Isinulat niya habang siya nakukulong. And almost everyone had forsaken him. There he was in prison, separated from the ministry, forsaken by his friend, the victim of unfair circumstances. But as these verses reveal,
Paul saw every obstacle as an opportunity to advance the gospel. Kahit yun ang naranasan niya, nakita niya yung pangangailangan para ma-advance ang gospel. Nangyari na po ba sa atin yan? In spite ng mga pangyayari sa ating buhay, ang ating nakalagay sa ating puso, i-share ang gospel. Kung maranasan ka ng persecution, palaging naisip mo, i-share ang gospel. Ano mang kalagayan mo sa buhay. So what a perspective. Kaya nga po, anumang sitwasyon natin, i-preach ang gospel. Maipangaral ang salita ng Diyos. Anumang sitwasyon ng ating buhay. You know, other believers were encouraged through his imprisonment and he was able to preach his captors. Kung babasahin natin, nagkaroon nga po siya ng Bible study doon sa palace. Sino yung mga kasama doon? Yung mga secret service. Yung mga palace guard. Yung lahat ng may tinatali sa kanya, lahat ng itinetchen sa kanya, naboborn again. Nakikilala si Jesus. Kaya walang tigil, maraming naging Kristiyano. Kaya nga binabati niya yung mga palace guard. Kamusta yung Bible study dyan? Nagpapatuloy pa ba? Nakaranas ng persecution, unfair circumstances sa buhay, subalit nagpatuloy. Amen? Kaya nga nasabi niya sa Romans 8:28, And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Mga magulang at mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. Kung titingnan natin, bakit nagaganap sa akin ito? Kristiyano naman ako, mga magulang at mga kapatid, mayroong purpose ang Diyos. Merong layunin ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon ngayong umaga. So ano pa? Nangyari sa kanya, kaya bakit niya sinabi itong Romans 8:28, unfair criticism. Third, unfair criticism. Ibig sabihin, biktima siya ng fake news. Fake news, maging nice, fake news. Ang sabi ng Philippians 1:15 and 18, ang sabi dito ni po, some indeed preach Christ, Philippians chapter 1, 15 to 18. Some indeed preach Christ, even from envy and strife, and some also from goodwill. So the former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel, what then only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and I will rejoice. Kung babasahin natin sa Tagalog, itong sabi nga, totoo nga ang ipinangangaral si Kristo ng ilan. Dahil sa inggit at pakikipagtalo, ngunit ang iba naman ay nangangaral na may tapat na hangarin. Ipinangangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba na may nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng mamasamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako, samantalang nabibilanggo. Verse 18, ngunit walang anuman sa akin, ang lahat ng iyon, ikinagagalo ko pa nga ang mga pangyayari, ang mahalaga ay na ipapangaral si Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi ang hangarin ng nangangaral. You know, different people have different motives for preaching the same gospel. We don't know exactly what occurred that Paul refers to in these verses, except that in Rome, there were people preaching the gospel who were sympathetic toward Paul. Meron mga nakikiramay sa kanya, nakikisama sa kanya. So there were others also preaching Christ who were not sympathetic to Paul, but looking to stir up troubles for him through preaching. You know, if you study the life of Paul, you'll discover that throughout his life, Christians sought to discredit him. Bakit siya sinisiraan ng maraming tao? Because he was not one of the original 12 apostle, disciple ng ating Panginoon. Alam natin ang istorya kung babasahin natin kung saan tinawag si Apostle Paul. Tinawag siya kung babasahin natin ang Acts chapter 9. Alam natin si Apostle Paul, he was the persecutor of the early church. At sabi pa nga niya, according to him, he was a chief sinner. But on his way to Damascus to arrest those Christians in the synagogue of Syria, nung siya papunta doon sa Syria, upang arestuhin ang mga mananampalataya doon,
ang mga na-born again, nakakilala kay Kristo. So yan ang occupation ni Apostle Paul noon, hulihin ang mananampalataya. Padala sa kulungan, but on his way to Damascus, the risen Christ appeared to him. Nagpakita sa kanya, nagparamdam sa kanya ang Panginoong Jesucristo. At nakakita siya ng isang maliwanag. Meron pong maliwanag na galing sa langit, nakakasilaw at he fell on the ground. And he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako inuusig? And Paul said, Saul said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you're persecuting. It is hard for you to kick on the gods. And that was the turning point of his life. Si Paul na persecutor ay become the great proclaimer of the gospel. At siya po ay naging greatest Christian who ever lived on the surface of the earth. But some Christian so to discredit him because he was not one of the original 12 disciples during that day. And people continually undermine him, criticize him, and put him down. And Paul's answer was basically, who cares? Who cares? Ang sabi ni Paul, kasi tinawag siya ng Panginoon. His desire is that the gospel be preached despite what that meant to him. Hallelujah. Kaya nga si Paul, titingnan natin ang kanyang istorya, yung pagbabago, radical and transformation ni Apostle Paul. Amen? After that, ang sabi niya, I have been crucified with Christ. Pero taga-uusig, inuusig ang mga mananampalataya. Subalit, ang sabi na, gumawa siya ng isang malaking declaration sa Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Ang sabi niya, hindi na ako si Pablo na persecutor. Hindi na ako yung mga naninira, hindi na ako yung nagpe-persecute, hindi na ako yung nagbibilanggo, kundi binago na ako. Ipinako na ang kanyang buong pagkatao. Ipinako na ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Hindi na siya nagpupunta kung saan ang mga hindi magaganda. Ipinako niya ang kanyang ang kanyang labi, ang kanyang bibig. Hindi na siya nagsasalita ng bard's word. Ibig sabihin, radical ang transformation na nangyari sa kanya. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, anuman, I don't care kung anuman ang sabihin sa akin. Ang mahalaga, sinusunod ko ang kalooban ng Diyos. And lastly, bakit niya nasabi, all things work together for good. Inevitable death. Hindi maiiwasang kamatayan. Alam po ninyo, dito sa mundong ito, pansamantala lamang po tayo. Dito. Amen? Amen. Sabi nga rin ni Rick Warren, ito po'y dress rehearsal lang. Kaya nandito, doon po tayo lahat sa langit. Amen? Amen. Ibig sabihin, kung na-born again ka, nakilala mo si Lord Jesus, sigurado, pupunta tayo sa langit. Ibig sabihin, ang nagaganap dito ay parang dress rehearsal lang yan. Amen? So, inevitable death. Hindi maiiwasang kamatayan. Ang sabi nga ng 2 Timothy chapter 1, 11 to 12, ang sabi ni Apostle Paul, to which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So ang sabi ni Apostle Paul, ako'y ginawang apostol. Sino gumawa sa kanya? Of course, si Lord Jesus. Ibigyan siya ng kapahayagan. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayon may hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinanalaligan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. You know, when Paul was nearing the end of his life, he expressed his faith in God and entrusted his soul to Him. Paul was in prison twice in Rome. Yun nga pong first time, he wrote Philippians, isa sa mga prison epistle. At yung pangalawa, the second time, he wrote 1 and 2 Timothy. Kung titingnan natin ang istorya. So 2 Timothy was the last letter that he wrote shortly before his death. Ito po yung kanyang huling sinulat, yung 2 Timothy. And he writes about
those who deserted him during imprisonment. Yun po yung nilalabanan ng kanyang sulat, yung lahat ng umiwan sa kanya. During his imprisonment, ang sabi ng 2 Timothy chapter 4, 16 to 17, ang sabi ni Apostle, and my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them, but the Lord, sabi niya, but the Lord stood with me and strengthened me. Kahit iniwan siya ng kanyang mga kaibigan, iniwan siya ng maraming mga tao, subalit nagpatuloy siya. Ang sabi, walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ako ng lakas. Amen? Hallelujah. You know, Paul wasn't interested in fighting the unfair things in life because he knew all things work together for good. Amen? Hindi siya nag-akusa, hindi siya nakipaglaban sapagkat alam ng lahat na nagaganap ay sa ikabubuti ng mga mananampalataya. Amen? Kaya nga po, lahat po ng kaganapan, mga magulang at mga kapatid, lahat po ng kaganapan sa atin, kung ikaw ay na born again, kung ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, anumang kaganapan sa buhay mo, all things work together for good. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Kaya nga sa conclusion natin this morning, maybe others may forsake you. Maaaring meron kang sakit karamdaman sa oras pong ito. You may be the victim of criticism or unfair circumstances, but God always stand by us and give us strength. Bibigyan niya po tayo ng lakas, ano man ang sitwasyon sa ating buhay. Iba po yung lakas na nagbubuhat sa Diyos. Iba po yung lakas na nagbubuhat sa Kanya. You know, I must remind you this morning, the gospel of God and the glory of God are far more important than our personal convenience and circumstance. Ano man po yung nangyayari sa atin, mga magulang, mga kapatid, ang pinaka-importante ay yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin na maganap. Amen? Ma-expand ang gospel ng ating Panginoon. He will strengthen you through trials so that His gospel will be made known. Yung pong mga trials na nagaganap sa atin, ay bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan yan, upang ang gospel ay lalong maipahayag. Upang ma-share ang gospel. Kaya po lahat ng nangyayari po sa ating buhay, mga magulang at mga kapatid, ang sabi nga, God works all things together for good for those who love Him, who have been called according to the purpose of God. Wala pong nakakilala sa Diyos, sa Panginoon, na walang purpose sa kanyang buhay. Kinakailangan po siya sa atin po natin na mapuso ang ating pong buhay. Ano ba yung purpose ni Lord? Hindi ang purpose ni Lord ay kung ano ang gawin mo sa buhay. Ang focus ng buhay natin, of course, palaging Jesus focus. Yan ang center natin sa buhay po natin. Ano gagawin natin ngayon, mga magulang at mga kapatid? What we need to do is to support the proclamation of the gospel. Wala tayong iisipin sa ating buhay naman ang sitwasyon natin, kundi suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Ano man ang kalagayan ninyo, mayroong mga trial sa buhay, ibine-bless kayo ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon sa inyong buhay, nakikita nyo maganda, alam po ninyo may layunin ng Diyos. You need to support the proclamation of the gospel. To support the ministry of the Lord, to support the church and its ministry. That's the bottom line. Kung kayo po'y na-born again, wala tayong gagawin kundi supportahan natin ang ministry ng Panginoon. Kung kayo bine-bless financially, supportahan natin ang gawain ng Panginoon. Binibigyan kayo ng lakas ng Diyos. Supportahan natin ang ministry ng Panginoon. Ibigay natin yung time, talent, and treasure na ipinagkaloob sa atin upang ang gospel ay patuloy na lumawak. Hallelujah. Kaya nga po, anumang sitwasyon ng buhay natin, ang sabi, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala at sa kanilang ikabubuti. Amen. Tinawag tayo ng Diyos dahil sa ating ikabubuti. Amen. Hinihiling ko po ang lahat na tumayo. May I request everyone to stand up please at this point of time. Hallelujah. Thank you Lord sa umaga pong ito. Thank you Lord for your goodness. Even yung mga kasama namin sa online service ngayong umaga.
Maaaring ang bawat isa sa lugar na ito, meron kayong nararanasan. Sa inyong buhay, merong mga sakit karamdaman, meron kayong hindi mapaliwanag ng mga kaganapan sa inyo. Sabi nyo, Kristiyano naman ako, bakit ganito ang nagaganap sa aking buhay? Mga magulang, kapatid, anumang sitwasyon ng buhay natin, merong magandang gagawin ng Diyos. Anumang sitwasyon ng ating buhay sa kasalukuyan, umasa po tayo ang Diyos ay kasama natin, bibigyan po tayo ng lakas. Lord, sa umaga pong ito, i-bless mo po ang bawat isa. Even yung kasama namin sa online service sa lugar na ito, Panginoon, ano man ang pinagdaraanan ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang mahalaga, nakapokus lamang po kami sa iyo. Lord, kayo po ang magpala sa buhay po ng bawat isa sa lahat ng area ng buhay. Lord, yung mga pamilya na mayroong mga problema sa loob ng tahanan, Panginoon, kayo po mag-ayos. At ang mahalaga, ang bawat isa sa loob ng tahanan, mapokus lamang po kami, Panginoon, sa iyo. Suportahan, Lord, ang mandate na ipinagkatiwala mo sa iyong church to proclaim the gospel sa lahat ng dako. Ingatan mo po ang bawat isa, Lord. Kiniklaim po namin yung mga ibang may mga sakit karamdaman. Kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Ang lahat po ng kaganapan, merong kang purpose. Lord, yung mga nabibigatan, yung mga nagdadoubt sa kasalukuyan, Panginoon, bigyan mo sila ng kalinawagan, Panginoon. Lord, alam po namin ang mahalaga, naglilingkod lamang po kami sa iyo. Lord, i-bless mo po ang bawat isa sa lahat ng ere ng buhay, sa kanilang buhay sa oras pong ito, Lord. Salamat po. Salamat po sa oras pong ito. We give you praise, we give you praise. In the mighty name of Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.